po. Alam niyo po ba, kasi itong aral program ay para sa learning recovery. So dahil sa COVID-19, nagkaroon ng learning gap, learning loss. Bakit po? Kasi po karamihan ng mga mag-aaral ng internet. Tama po ba? Ayan, so dahil naantala ang kanilang pag-aaral, ang kanilang pagkatuto, ito pong aral program ay inilunsad na po ngayon. Hindi na po RRP, kundi aral program. Ano nga po itong program ng DepEd? Okay. So, bago po ibigyan ng mga impormasyon, meron po muna ako sa inyo ipapanood na video clip. Ito po yung mga recent news about aral program. Sir? Inilunsad na ng Department of Education o DepEd ang programa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Reading. Ibig sabihin niya, magkakaroon na ng libreng tutorial at learning intervention sa lahat ng mga paaralan sa bansa. Para yan sa mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 10 na nahihirapan pang pumasa. Sa ilalim ng ARAL program, magkakaroon ng liwalay na tutorial reading sessions ang mga bata depende sa itatalagang schedule ng mga guro. Ayon kay DepEd Undersecretary Fatma Pantomal, sisimulan niya sa second quarter ng kasaluyang school year na magsisimula ngayong August 26. Sa tala ng DepEd, nasa 3 milyon sa higit 24 na milyong enrolled students ang nahihirapan sa functional literacy o pagkakaintindi sa mga binabasang teksto. Mga kapatid, Jessica Santos po, ang inyong isang gasa paghahatid na balita. Okay, so natutunan po ba sa balita? So hindi lang po sa paaralan natin, kundi sa buong bansa po ang implementation po nitong aral program. Okay, pakisabi na po muna. Aral, pag sinabi mong aral, sabihin nyo action. Okay, aral. Pag sinabi mo naman pong action, sabihin nyo po aral. Okay, practice na tayo. Aral. Action. Ayan po. So, bakit po may action? Kasi kailangan pagtutulungan ng lahat. Hindi lang po ako, ating school head, master teachers, mga kaguruan, tutors, kundi pati po, kukunin namin ang inyong suporta para sa aral program. Okay po. So, simulan ko na po. Ibigyan ko na kayo ng information about aral program. Okay, ang aral program po, ang ibig sabihin po niya ng mga letter na yan ay academic recovery and accessible learning na programa po ng DepEd. Okay, so bakit po academic recovery? Okay, kasi po natuto pong magbasa at magsulat ang inyong mga anak sa tulong ninyo po at ng mga teacher, magkakaroon po ng lubos ang pagkatuto ang mga bata, pati na sa lahat ng kanilang asignatura. Okay po, kaya po yan po, academic recovery. At bakit naman po accessible learning? Kasi po ito ay libre and within the school premises. Dito lang po sa paaralan natin. So kasi po ang connotation nyo ng tutorial or tutor pag narinig nyo, di ba? Parang may bayad. Pero good news po, libre po ito. Kaya po accessible learning. Nais ko rin po ipagbatid sa inyo na ito po ay isang batas. Batas na po ito, tapos sa batas ay aral law. Ito po ay Republic Act number 12028 na Academic Recovery and Accessible Learning Act of 2024. So nakalagay na po dyan, ito ay libre. At ito ay National Learning Intervention. Okay, so saan po ito magpo-focus? Sa
sabi po dyan sa math, science, and sa pagbabasa, reading. Pero po, ito po yung balita ko sa inyo, reading lang po ngayong taon na to. Kasi ang tutok po nito ay ang mga foundational skills muna. So, ang pinaka-foundational skill kasi ng bata ay ang pagbabasa. So, this year, wala mo na pong aral math, wala mo na pong aral science, pero magkakaroon po yan next year. So, ito po muna ang aral reading. Natuturuan po ang mga bata, mga beneficiaries ng pagbabasa at pagsusulat. Ayan po. Nakita niyo po? Meron pong aral reading. Yan po ang mga focus ng aral program. Aral math at aral science. Yun nga, next year pa yung dalawa, aral reading ang focus ngayong taon na to. Ngayon po, susundan po yan ng aral summer. Mamaya explain ko sa inyo kung paano magkaka-aral summer. Okay. So, sa pagbabasa, uunahin muna yung Pilipino, syempre. At susundan po na English. So, ang sakto po ng aral program ay grade 1 hanggang grade 10. So, hindi lang po ito sa elementary hanggang junior high school po ito. Okay, sa kinder naman po, ang tututukan din po ay ang foundational skills. Sa pagbabasa din po yan. Ito po, nakalagay po dyan. Yung grade 2, sino po yung mga magulang ng grade 2? Sige, tingnan mo nga muna. Sino po yung mga magulang ng grade 1? Ayan, nakalagay po. Magulang ng grade 2. Grade 3. Grade 4. Grade 5, grade 6. Ayan. So, sa mga magulang po ng grade 1, anahin muna natin ang grade 1. Medyo matagal pa po sila. Sa November pa po. Exactly sa November 3 ang simula ng aral program sa grade 1. Kasi medyo matuturuan pa sila ng kanilang mga guro bago po sa November po. And then sa grade 2 and hanggang grade 6 po, ito naman po ay magsisimula ng second reading na. So, August 26, kailan po ang grade 2 hanggang grade 6? Ayan. So, huwag niyo pong kakalimutan na very minding kami. Yun po ang simula ng art program. Ayan po. So, ano po ba ang layunin ng art program? Napakaganda po ng layunin nito. Kasi hindi matututo yung mga mag-aaral kung hindi marunong magbasa at magsulat. So, ang pinakatutunan nito, pinakaulit-ulit ko ay ang foundational skills o ang kakayahang magbasa at magsulat. Next year naman po, masasali na yung kakayahang magbilang, mag-compute at saka mga kakayahan sa agham o science. Ano pa po? Bukod sa linangin ang mga foundational skills, ano pa ba ang layunin niya? So, layunin din po nito na itaas ang level competencies nila. So, ganito po yun. Kunyari, dahil nga sa COVID-19, grade 6 yung bata, walang mga internet, ang naging level ng kanilang pagkatuto ay grade 4. Na-observahan niyo din po yun? Di ba po? Dahil kasi karamihan walang internet eh. Yung grade